Bottom line, gusto ko lang na gumawa ng mas mahusay na kotse. Ano man ang uri ng pattern na meron sila. Ang kalamangan ng maagang paglipat ng Tesla ay hindi panatilihin ito sa tuktok magpakailanman. Well, titignan ito niya no Toyota. Ang kanilang sagot sa hegemonya ni Musk, mga solid-state na baterya. Mataos ang mga tao ng pagtudok sa mga hybrid at pagkahuli sa all-electric adoption. Ang Toyota ay naglabas ng isang solid-state na prototype ng baterya na nangangako ng higit sa 1,000 kilometro ng saklaw at napakabilis na pagsingil sa loob ng wala pang 15 na minuto. Sa mahigit 13 bilyon na namuhunan sa pagbabago ng baterya at isang diskarte sa paglulunsad na nagsisimula sa Lexus at lumalawak sa mga mass market na modelo pagsapit ng 2028, hindi lang nahuhuli ang Toyota. Ang bagong baterya nito ay maaring madurog din ang pangunguna ni Tesla. Tingnan natin kung paano naglalaro ay ang mga isagi. Huling pagpasok ng Toyota at mabilis na pagbilis sa mga EV. Nagbabago ang Toyota. Mabilis itong magbago. Para sa karamihan ng 2010s, matatag ang paniniwala ng Toyota sa paniniwala nito na ang hybrid na teknolohiya ang pinaka-praktikal na landas patungo sa neutralidad ng carbon. Ang paniniwalang ito ay nakapaloob sa punong barko nitong hybrid, ang Toyota Prius, na nag-debut noong 1997 at naging isa sa pinakamabentang hybrid na sasakyan sa mundo noong 2022. Naibenta ng Toyota ang mahigit 20 milyong hybrid na sasakyan sa buong mundo. Gayunpaman, ang tubig ay bumalik na ng gayon. Walang sapat na puwang para sa gitnang lupa sa hinaharap. Usit o alinman sa iyo. At napagtanto ito ng Toyota. Iyon ay sinabi, ang pivot ng Toyota patungo sa buong electrification ay nagsisimula ng magkaroon ng nasasalat na hugis. Noong 2023, naibenta ng Toyota ang humigit kumulang 150,000 EV sa buong mundo. Ito ay isang malaking hakbang. Nakikita mo, isang taon lamang ang nakalipas. Ang Japanese automaker ay makakapagbenta lamang ng higit sa 24,000 EV. Karamihan ay sa pamamagitan ng BZ4X crossover SUV nito at ilang iba pang alok sa rehayon. Ang halos 5 beses na pagtaas sa mga benta ng EV noong 2023 ay sumasalamin sa parehong matalim na pagbabago sa diskarte sa produksyon ng Toyota at lumalaking pandaigdigang pangangailangan para sa ganap na mga opsyon sa kuryente. Ang pagtaas ay sumasalamin din sa pagkilala ng Toyota, the Artemi asing hybrid Saiba na pangingibabaw lamang ay hindi makakasiguro sa lugar nito sa hinaharap na merkado ng automotive. Ang merkado ay nagbabago. Ganon din ang Toyota. Bahagi ng bagong diskarte na ito ang decision ng Toyota na gamitin ang Lexus, ang luxury division ng kumpanya, bilang ang taliba para sa mga pinaka-advanced na electric technologies nito, ang Lexus, na nagbebenta ng mahigit 824,000 na sasakyan sa buong mundo noong 2023, ay hindi lamang isang simbolo ng high-end na automotive engineering, kundi pati na rin ang isang strategic testing ground para sa pinaka-premium na innovation ng Toyota, ang Lexus RZ450e, na inilunsad noong 2022. Ay minarkahan ang unang dedikadong dekoryenteng sasakyan ng baterya. Dinisenyo sa ETNGA platform na ibinahagi sa BZ4X, ang RZ450e ay sumasalamin sa pagtatangka ng Toyota na pakasalan ang marangyang pagganap sa electric efficiency. Bukod dito, iniihayag ng Lexus ang mga plano na maging ganap na electric sa 2035 na may ilang mga merkado tulad ng Europa at North America na lumipat ng mas maaga. Ang staggered rollout na ito ay nagbibigay daan sa Toyota na i-fine-tune ang mga teknolohiya ng baterya nito, powertrain software, at production logistics bago mag-scale hanggang sa mass market na Toyota-branded EV. Ang panibagong pananaw ng kumpanya ay nakapaloob sa Beyond Zero na initiative nito, isang malawakang kampanya sa electrification na inihayag noong 2021. Bilang bahagi ng inisyatiba na ito, ang Toyota ay nangako na makamit ang taunang benta ng 1 milyong mga dekoryenteng sasakyan sa 2026. Our target net ay ambisyoso. Kung isasaalang-alang na, kamakailan lamang noong 2020, ang Toyota ay naging eligible. Upang suportahan ang paglipat na ito, ang automaker ay nangako ng humigit kumulang $13,
5 bilyon sa pagbuo at pagpapakuryente ng baterya pagsapit ng 2030. Sinasaklaw ng pamumuhunan na ito hindi lamang ang mga bagong platform ng sasakyan, kundi pati na rin ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng baterya. Mga pagsubok sa solid-state na baterya, pagsasama ng software, at ang pagbuo ng mga nakalaang linya ng production ng EV. Pagsapit ng 2030, layunin ng Toyota na mag-alok ng 30 bagong modelo ng kuryente sa parehong mga tatak ng Toyota at Lexus at maabot ang taunang benta ng 5 milyong EV sa buong mundo. Ang pandaigdigang network ng produksyon ng Toyota ay inaayos din upang suportahan ang mga ambisyon nito sa kuryente. Sa United States, nag-anunsyo ang Toyota ng 3 bilyon na pamumuhunan sa planta nito sa Kentucky noong 2024 upang maghanda para sa produksyon ng EV, na ang unang US-assembled na BEV ay inaasahang lalabas sa linya sa 2025. Kasabay nito, ang isang planta ng pagmamanupaktura ng baterya ay itinatayo sa Liberty, North Carolina, na naka-schedule na magsimula ng mga operations sa 2025 at inaasahang makagawa ng sapat na baterya para sa 2 milyong sasakyan taon-taon. Sa Japan, ang planta ng Motomachi ng Toyota, ang isa sa mga pinakamakasaysayang lugar ng produksyon nito, ay inaayos upang magsilbing pangunahing EV assembly hub. Sinusuri din ng kumpanya ang pagtaas ng kapasidad ng production sa Europe, particular sa UK at Turkey, kung saan maaaring i-upgrade ang mga kasalukuyang pasilidad para sa output ng EV. Ilang taon lamang ang nakalipas, ang mga executive ng Toyota ay nagpahayag ng pag-aalinlangan sa publiko tungkol sa mga ganap na dekuryenteng sasakyan, na nagbabanggit ng mga alalahanin tungkol sa pagsingil sa infrastruktura, pagkuha ng baterya, at kahandaan ng mga mamimili. Ang dating pangulo ng Toyota na si Akio Toyoda ay tanyag na nagbabala na ang isang mabilis na paglipat sa mga EV ay maaring makapinsala sa mga pandaigdigang grid ng kuryente at makapinsala sa kapaligiran kung ang power generation ay mananatiling carbon-intensive. Bagamat hindi walang batayan ang mga naturang alalahanin, humantong sila sa isang pangunawa na ang Toyota ay nahuhuli sa mga kumpanya tulad ng Tesla at Hyundai sa pagyakap sa electric future. Ngayon, gayunpaman, muling na-calibrate ng Toyota ang paninindigan nito. Ang automaker ay naglalagay ng isang malakas na diin sa pagbabago ng baterya, kabilang ang mga plano upang i-commercial ang mga solid-state na baterya sa 2027. Ang mga bateryang ito ay nangangako ng mas mabilis na oras ng pag-charge, mas mahabang saklaw, at higit na kaligtasan kaysa sa mga nakasanayang lithium-ion na katapat. Kung magtagumpay ang Toyota sa pag-scale ng teknolohiyang ito, maaari itong lumukso sa maraming mga kakumpetensya sa mga tuntunin ng pagganap at tibay. Noong 2023, iniulat ng mga inhinyero ng Toyota na nakamit ang isang prototype na solid-state na cell na may kakayahang 1,000 km na saklaw sa isang singil na may 10 minutong oras ng pag-recharge. Sa kabila ng huli nitong pagsisimula, nakikinabang ang diskarte sa electrification ng Toyota mula sa karanasan nito sa lean manufacturing at global logistics. Ang kahusayan ng kumpanya sa pamamahala ng supply chain, control sa kalidad, at mag-optimize ng gastos ay magiging mga critical na bentahe habang ang sektor ng EV ay tumatanda at humihigpit ang mga margin. Bukod dito, ang pandaigdigang dealership at infrastruktura ng serbisyo ng Toyota, particular sa mga merkado tulad ng North America, Southeast Asia, at Middle East, ay nagbibigay dito ng logistical edge sa EV rollout at suporta sa pagpapanatili. Sa critical, ang diskarte ng Toyota ay nagpapakita rin ng mga palatandaan ng pagbagay sa rehiyon. Sa China, ang pinakamalaking EV market sa mundo, ang Toyota ay nakikipagtulungan sa BYD, ang nangungunang tagagawa ng EV ng China, upang bumuo ng mga electric sedan na iniayon sa lokal na panlasa. Ang kanilang pinagsamang produkto, ang Toyota BZ3, ay inilabas sa China noong huling bahagi ng 2022 at ginagamit ang teknolohiya ng baterya ng blade ng BYD para sa pinahusay na kaligtasan at density ng enerhiya. Sa Europe, kung saan ang mahigpit na mga regulation sa emission ay mabilis na nagtulak sa pag-ampon ng EV,
Unti-unting pinapataas ng Toyota ang mga alok na kuryente nito upang sumunod sa paghihigpit sa mga pamantayan ng fleet average na carbon dioxide. Pagsapit ng 2025, pinaplano nitong maging mga dekuryenteng sasakyan ang hindi bababa sa 10% ng lahat ng benta sa Europa, na ang natitira ay mga hybrid at plug-in na hybrid. Bagamat hindi kasing agresibo ng mga karibal sa Europa tulad ng Volkswagen o Renault, ang paglipat na ito ay nagmamarka ng malinaw na pivot mula sa dating hybrid eksklusibong diskarte nito sa rehiyon. Tapos na ang panahon ng Toyota na nakaupo sa sideline ng full electrification. Mga darating na taon ay susubok kung ang pinakamalaking automaker sa mundo ay maaaring muling likhain ang sarili nito ng mabilis upang mamuno sa mismong arena na minsang nag-atubiling pumasok. Ang infrastruktura at diskarte ng Toyota. Ang isang pangunahing haligi ng diskarte sa electrification ng Toyota ay ang pagbuo ng isang ganap na nakatuong EV platform na idinisenyo para sa pangmatagalang scalability at pandaigdigang adaptability. Hindi tulad ng mga maagang pagtatangka sa EV ng iba't ibang mga automaker na muling ginamit ang mga arkitektura ng internal combustion engine o binagong hybrid na platform. Ang bagong arkitektura ng Toyota ay ginawa para ma-optimize ang paglalagay ng baterya, aerodynamics, dynamics ng sasakyan, at pamamahagi ng timbang. Ang bagong platform ay bahagi ng mas malaking Toyota New Global Architecture o TNGA na inisyatiba o tapos na nakapag-streamline na ng produksyon sa mga internal combustion engine at hybrid na modelo. Gayunpaman, ang pagpapalawak na nakatuon sa baterya na kadalasang tinutukoy sa loob bilang eTNGA ay magtutulak pa ng modularity na magbibigay daan sa malawak na spectrum ng mga uri ng sasakyan na magawa gamit ang mga nakabahaging bahagi. Kabilang dito ang lahat mula sa mga compact city car hanggang sa 3-row na SUV at magaan na komersyal na sasakyan. Sinabi rin ng Toyota na marami sa mga sasakyang ito ay gagawin sa mga shared lines na may mataas na antas ng automation, gamit ang adaptable tooling na maaaring lumipat sa pagitan ng mga modelo na may kaunting reconfiguration. Ang diskarte na ito ay ginagawa sa mga bago at umiiral na pabrika sa Japan, United States, at Europe, kung saan ang Toyota ay namumuhunan ng bilyon-bilyon upang muling ayusin ang mga linya ng pagpupulong, ipatupad ang control sa kalidad na hinihimok ng AI, at ipakilala ang mga robotics na maaring gumana sa mas mahigpit na mga espasyo na may mas mataas na katumpakan. Ang pangunahing target sa pagmamanupaktura ng Toyota ay ang pagbawas sa pagiging komplikado ng sasakyan. Ang kumpanya ay nagpahayag ng layunin nito na bawasan ang bilang ng mga individual na bahagi sa EV assembly ng hanggang 30%. Isang hakbang na hindi lamang magpapababa sa mga gastos, ngunit magpapabilis din ng produksyon. Halimbawa, ang kumpanya ay nagsusumikap sa pagsasama ng higit pang mga function sa mas kaunting control unit, pag-streamline ng mga wiring harness, at paggamit ng mga bagong diskarte sa pagmamanupaktura gaya ng gigacasting, kung saan ang malalaking aluminum component ay ginawa bilang isang piraso upang palitan ang dos-dosenang mas maliliit. Ang mga inobasyong ito ay inaasahang makabuluhang bawasan ang labor intensity at marsi pagpapabuti ng structural rigidity, parehong critical para sa performance at kaligtasan ng EV. Namumuhunan din ang Toyota sa digital twins at predictive maintenance system para subaybayan ang pagsusuot ng kagamitan at ang pagkakaiba-iba ng proseso sa real-time. Kabilang ang mga nasa Aichi Prefecture sa Japan, Zaventem sa Belgium, at Ann Arbor sa Michigan. Ang Toyota ay nakikipag-ugnayan sa paglulunsad ng susunod nitong gen na EV. Nilalayon nitong hindi lamang lumahok sa EV market, ngunit muling tukuyin ito sa mga sasakyan na mas mura, mas matibay, at mas malawak na naa-access sa mahabang panahon. Kaya, paano pinaplano ng Toyota na malampasan ng Tesla? Mas magandang baterya? Tingnan natin kung paano ito gagana. Ang 4680 na baterya ng Tesla kumpara sa solid-state na prototype ng Toyota. Habang tumitindi ang pandaigdigang kompetisyon sa sektor ng EV, ang karera upang mangibabaw sa susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya ay lumitaw bilang isang pagtukoy sa harap. Dalawang higante sa industriya, Tesla at Toyota, ang nagsusumikap sa iba't ibang paraan upang malutas ang hamon ng pagganap ng baterya, kaligtasan,
at scalability. Ang 4680 cylindrical lithium-ion na baterya ng Tesla ay nakadeploy na sa mga production vehicle, habang ang prototype na solid-state na baterya ng Toyota ay nangangako ng mga dramatikong pagpapahusay sa density ng enerhiya at bilis ng pag-charge. Paghambingin natin ang dalawa. Ang 4680 battery cell ng Tesla na unang inihayag sa kaganapan ng Battery Day ng kumpanya noong Setyembre 2020 ay isang cylindrical, tableless lithium-ion cell na nagmamarka ng makabuluhang pag-alis mula sa naunang 2170 at 19650 na mga cell na ginamit sa mga naunang generation ng sasakyan ng Tesla. Ang 4680 cell ay nagdaragdag ng pag-iimbak ng enerhiya sa bawat dami ng unit, habang binabawasan ang panloob na resistensya sa pamamagitan ng isang tableless na disenyo na naipanbay na nagpapahusay sa thermal performance at nagbibigay daan para sa mas mabilis na pag-charge at discharge cycle. Sa pamamagitan ng pag-alis ng traditional na kasalukuyang collector na tab, binawasan ng Tesla ang panloob na landas na dapat maglakbay ng mga elektron. Sa gayon ay pinapaliit ang pagbuo ng init at pinapagana ang mas mahusay na daloy ng enerhiya. Ang 4680 o na baterya ang aktibong ginagamit sa Tesla Model Y o gawa sa Texas, Ford. Mga piling variant ng Cybertruck na ginawa sa pasilidad ng Giga Texas sa Austin. Sinasabi ng Tesla na ang 4680 na baterya ay naghahatid sa pagitan ng 600 at 700 kilometro ng hanay sa bawat buong single. Depende sa configuration ng sasakyan, aerodynamics, at laki ng pack ng baterya. Ito ay kumakatawan sa isang kapansin-pansing pagpapabuti sa mga naunang disenyo ng baterya. Bukod pa rito, sinusuportahan ng 4680 cell ang mga kakayahan sa mabilis na pag-charge na nagbibigay daan sa 10 to 80% na pagsingil sa humigit kumulang 25 o 30 minuto kapag nakakonekta sa pagmamay-ari ng mga istasyon ng V3 na supercharger ng Tesla. Gayunpaman, ang 4680 ay isang lithium-ion na baterya pa rin at sa makatuwid ay nagpapanatili ng mga pangunahing limitasyon na likas sa kimika. Ang electrolyte ay isang nasusunog na organikong likido, gas, na nagdudulot ng panganib sa sunog sa ilalim ng mga kondisyon ng sobrang init o panloob ng mga short circuit. Habang ang Tesla ay gumagamit ng malawak na mga sistema ng pamamahala ng baterya at mga thermal control, ang mga insidente ng sunog sa baterya, bagaman bihira, ay naiulat. Higit pa rito, tulad ng lahat ng lithium-ion na baterya, ang 4680 ay sumasailalim sa unti-unting pagbaba ng kapasidad sa mga paulit-ulit na pag-charge, lalo na sa ilalim ng mataas na temperatura o mataas na kasalukuyang mga kondisyon. Iminumungkahi ng mga pagtatantiya ng industriya na ang mga baterya ng lithium-ion ay nawawalan ng humigit kumulang 10-15% ng kanilang paunang kapasidad pagkatapos ng 1,000 buong cycle. Kahit na ang aktibong regulation ng thermal ng Tesla ay nakakatulong na mabawasan ang pagkasira na ito. Sa kabaligtaran, pinapalitan ng solid-state na baterya ng Toyota ang likidong electrolyte ng isang material na maaring mag-conduct ng mga ion habang nag-aalok ng higit na thermal at structural stability. Ang architecture na ito ay likas na mas ligtas dahil ang mga solidong electrolyte ay hindi nasusunog at inaalis ang panganib ng thermal runaway, kung saan ang baterya ay nasusunog dahil sa panloob na overheating. Ang prototype ng Toyota, na unang ibinunyag sa publiko noong 2020 at mas detalyado sa isang technical briefing noong Hulyo 2023, ay idinisenyo upang makapaghatid ng mahigit 1,000 kilometers ng driving range sa isang singil. Bukod dito, nilalayon nitong suportahan ang ultra-fast charging, na may 10 minutong full charge ang target. Ito ay radical na hihigit sa anumang umiiral na lithium-ion EV sa merkado. Higit pa sa pagganap, nag-aalok ang solid-state na baterya ng ilang karagdagang mga pakinabang dahil sa katatagan ng mga solidong electrolyte. Ang mga bateryang ito ay maaring gumana ng mahusay sa mas malawak na hanay ng temperatura, lalo na sa mga sub-zero na klima kung saan ang mga conventional na baterya ay dumaranas ng pinababang conductivity at pagkawala ng pagganap. Inaasahan din na tatagal ang mga solid-state na baterya na may mga maagang pagsusuri sa lab na nagpapakita ng kaunting pagkasira pagkatapos ng mahigit 2,000 buong cycle.
ay magpapahintulot sa mga EV na lumampas sa 800,000 kilometers ng pagmamaneho nang walang malaking pagkawala ng kapasidad ng baterya. Gayunpaman, ang solid-state na baterya ng Toyota ay nananatili sa prototype stage at hindi pa available sa komersyo. Ang mass production ay nakatarget para sa 2027. Kung matagumpay na commercial, ang mga solid-state na baterya ay maaring mabawasan o maalis pa ang pangangailangan para sa malalawak, mahal na fast charging network. Sa mga saklaw na lampas sa 1,000 kilometers at a 10-minutong pag-charge, ang mga driver ay makakapaglakbay ng kasinglaya ng sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina nang walang mga bottleneck sa infrastruktura ng EV. Maaari itong maging particular na makakaapekto sa pagbuo ng mga rehayon kung saan kalat ang mga network ng pagsingil. Ang pinahusay na kaligtasan ng mga solid-state na baterya ay maaari ring buuin muli ang insurance at regulation landscape. Dahil ang mga sunog sa baterya at mga thermal na insidente ay kabilang sa mga pinaka may kinalaman sa mga panganib na nauugnay sa mga EV. Ang isang mas ligtas na chemistry ay maaaring humantong sa mas mababang mga premium ng insurance, pinasimpleng mga regulasyon sa kaligtasan, at pagtaas ng tiwala ng consumer. Pinag-aaralan na ng mga regulatory body sa EU, US, at Japan ang mga implication ng solid-state deployment, kabong ang kung paano maaaring baguhin ng naturang mga baterya ang mga pamantayan ng pag-crash, thermal resistance protocol, at mga pamamaraan sa pag-recycle. Ang 4680 battery pack ng Tesla ay maaaring magsilbi bilang elementong nagdadala ng pagkarga sa chassis. Binabawasan ng inobasyong ito ang bigat ng sasakyan, pinatataas ang tigas, at pinapababa ang mga gastos sa production. Ang mga solid-state na baterya na mas magaan at mas siksik, Thauria ay maaaring magbigay daan para sa mas higit na kakayahang umangkop sa disenyo. Kung natutugunan ng solid-state na baterya ng Toyota ang mga layunin nito sa pagganap at maaaring magawa ng abot kaya, maaari nitong i-render ang mga lithium-ion EV ngayon. Kabilang ang mga pinapagana ng Tesla's 4680 na luma sa mga pangunahing sukatan tulad ng saklaw, mahabang buhay, at kaligtasan. Maaari rin nitong banta ang pangingibabaw ng kasalukuyang mga supplier ng baterya tulad ng CATL, LG Energy Solution, at Panasonic kung mabibigo silang umangkop, kaya. Ano ang plano ng Toyota? Ang global rollout plan ng Toyota Motor Corporation, ang pinakamalaking automaker sa mundo ayon sa dami ng mga benta, ay nagsasagawa ng sinusukat ngunit ambisyosong diskarte sa electrification sa pamamagitan ng multi-phase global rollout ng mga EV. Ang Lexus, ang luxury division ng Toyota na itinatag noong 1989, ay nagsisilbing proving ground para sa solid-state na teknolohiya ng baterya. Kinumpirma ng kumpanya na Sangyon, ang isang modelo ng production na nilagyan ng prototype na solid-state na baterya ay ilalabas sa limitadong bilang. Ang mga customer ng Lexus na sanay sa premium na innovation ay mas malamang na magparaya sa maagang yugto ng mga limitation. Apianye na nagpapahintulot sa Toyota na subaybayan ang pagganap ng baterya sa ilalim ng magkakaibang kondisyon sa mga critical na merkado tulad ng North America, Japan, at Europe. Nakakatulong ang discarding ito na i-insulate ang mass market na tatak ng Toyota mula sa panganib ng pag-deploy ng isang patuloy na umuunlad na teknolohiya ng masyadong malawak, masyadong maaga. Ang pangwakas na layunin ng Toyota ay dalhin ang mga solid-state na baterya sa mainstream pagkatapos madaig ang mga pangunahing hadlang sa technical at ekonomiya. Ang unti-unting paglulunsad na ito ay sumasalamin sa matagumpay na pag-deploy ng hybrid na teknolohiya noong 1990s. Ang Toyota Prius, na inilunsad sa Japan noong 1997 at sa buong mundo noong 2000, ay unang niche bago ito naging tagumpay sa mass market sa pamamagitan ng scale-driven na mga pagbawas sa gastos at kahusayan sa pagmamanupaktura. Katulad nito, layunin ngayon ng Toyota na simulan ang mass production ng mga solid-state na baterya sa pagitan ng 2027 at 2028. Palawakin ang kanilang paggamit sa mga modelo tulad ng BZ series, kabilang ang BZ4X SUV, habang bumababa ang mga gastos at nagpapatatag ang mga supply chain.
Ang pagsuporta sa pandaigdigang pagbabagong ito ng EV ay isang matatag na. Sa Japan, ang punong tanggapan ng Toyota sa Toyota City ay nananatiling sentro ng inobasyon na sinusuportahan ng Battery Development Center nito at isang joint venture sa Panasonic na kilala bilang Prime Planet Energy and Solutions. Arkitektura ng sasakyan at mga sistema ng kaligtasan upang umakma sa pagbuo ng baterya. Tinitiyak ng multinational collaboration na ito na ang mga teknolohiyang EV ng Toyota ay maaaring umangkop sa iba't ibang pangangailangan sa merkado, habang pinapanatili ang pare-parehong pagganap at pagiging maaasahan. Sa Japan, kino-convert ng kumpanya ang Teiho plant nito sa Aichi Prefecture para sa solid-state na produksyon ng baterya. Ang mga pasilidad na ito ay magiging instrumento sa paggawa ng mga bagong solidong electrolyte at mga materyales sa baterya, tulad ng mga compound ng lithium, nickel, at sulfide, na critical para sa pagganap ng solid-state na baterya. Ang isa pang pundasyon ng electrification plan ng Toyota ay ang arkitektura ng platform ng dekuryenteng sasakyan nito, na kilala bilang ETNGA, Toyota New Global Architecture para sa mga EV. Nagamit na sa BZ4X at sa kambal nito, ang Subaru Solterra. Ang platform na ito ay in-engineered para mag-evolve gamit ang mga bagong format ng baterya, particular na ang mga solid-state pack. Ang mga solid-state na baterya ng Toyota ay inaasahang mag-alok ng mga saklaw sa pagitan ng 1,000 at 1,200 km bawat pag-charge at napakabilis na pag-charge sa loob ng wala pang 5 minuto. Direktang tinutugunan ng mga pagpapahusay na ito ang mga karaniwang alalahanin ng consumer tungkol sa pagkabalisa sa hanay at mahabang oras ng pagsingil, particular sa mga rehiyon kung saan nananatiling kulang sa pag-unlad ang pampublikong infrastruktura sa pagsingil. Kung matagumpay, ang teknolohiya ng Toyota ay maaaring mapagaan ang landas sa malawakang pag-ampon ng mga EV at lubos na baguhin ang mga inaasahan ng customer sa paligid ng pagganap at kaginhawahan. Kinakatawan din ng transition na ito ang pagbabago sa focus para sa mas malawak na industriya ng EV. Sa mga nakalipas na taon, ang spotlight ay madalas na nasa mga innovation ng software, mula sa self-driving algorithm hanggang sa over-the-air na mga update, isang trend na pinangungunahan ni Tesla. Ang diskarte ng Toyota ay sumasalamin sa isang potential na muling pagbabalanse ng mga prioridad kung saan ang diin ay bumalik sa mga materyales, agam, pag-iimbak ng enerhiya at pagiging maaasahan ng hardware. Ang pivot na ito ay maaaring muling tukuyin kung paano sinusukat ang tagumpay sa sektor ng EV, lalo na habang ang mga panggigipit sa regulation sa mga rehiyon tulad ng European Union, California, at China ay humihigpit sa mga pamantayan ng emission at kahusayan. Anek diskarte ng Toyota ay mariring mapabilis ang mas malawak na mga pagbabago sa buong industriya ng automotive. Habang ang mga kumpanya tulad ng Volkswagen nakikipagsosyo sa QuantumScape, Ford nagtatrabaho sa solid power, at Hyundai ay nagpahiwatig ng interes sa mga solid-state na baterya, walang naglatag ng mga timeline ng production na kasing konkreto ng Toyota. Kung makakamit muna ng Toyota ang mass production, maaari nitong pilitin ang mga karibal na umangkop o panganib na mahuli. Bukod pa rito, ang paglipat sa mga solid-state na teknolohiya ay maaaring maghugis muli ng mga pandaigdigang supply chain. Bawasan ang pag-asa sa cobalt at pagtaas ng demand para sa iba pang mga materyales tulad ng sulfur o lithium sa iba't ibang mga configuration ng chemical. Sa kabila ng lumalaking pagtuon nito sa mga EV, patuloy na pinipigilan ng Toyota ang mga taya nito. Ang kumpanya ay nananatiling nakatuon sa isang sari-saring diskarte na kinabibilangan ng mga hybrid, plug-in hybrid, hydrogen fuel cell na sasakyan tulad ng Mirai, at mga combustion engine na tumatakbo sa mga synthetic fuel. Gayunpaman, ang mga solid-state na baterya ay lalong nakaposisyon bilang pundasyon ng kumpanya para sa pangmatagalang neutralidad ng carbon. Muling pinatunayan ni Pangulong Koji Sato noong 2023 na habang nananatiling bukas ang Toyota sa maraming teknolohiya, ang solid-state na baterya ay sentro sa diskarte nito sa hinaharap. Kung tutuparin nito ang mga pangako ng mas mahabang hanay, mas mabilis na pag-charge,
at mas ligtas na mga sistema ng baterya sa isang mapagkumpetensyang halaga, malalampasan ng Toyota ang kasalukuyang mga higanting EV na nagtatakda ng bilis para sa susunod na panahon ang pagbabago sa sasakyan. Well, iyon lang muna. Salamat sa panonood. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung ginawa mo, mangyaring isaalang-alang amyaing pag-like, pag-drop ng komento, at pagpindot sa button na mag-subscribe upang hindi ka makaligtaan sa aming mga bagong upload. Gayun din, huwag palampasin ang video na ito na nakikita mo sa iyong screen ngayon. Ito ay talagang hindi ka pani-paniwala.